magamahay ako. Nung nabuhay pa, di kalibutan. Nganong gitiyaw ti awan, ang gugma ko kanino, Inay, sa ginawa nila kay Tay, hindi ako titigil. Hanggat hindi sila nagbabayan. Bakit, kuya? Alam niyo na ba kung sino-sino ang naging kalaban ng tatay? Mga miyembro yan ng isa sa malaking sindikato dito sa Cebu. Ang inaalala ko si Mario. Bakit kaya hindi siya dumating? Natanggap kaya niya ang telegrama?
Pinatawag ko kayo dahil sa problema sa mga negosyo natin. Tulad sa nangyari noong isang linggo. Muntik na lamang sabat ng mga pulis ang produkto natin. Ito yung responsibilidad mo, Terry. Ano ba ang nangyari? Bakit hindi mo naagapan si Presidente na mayroon pala mga pulis na nalagaw doon? Boss, hindi po kami nakikita ni Tiniente. Kaya hindi ko alam kung ano tunay na nangyari doon. Ito yung responsibilidad mo. Sir, kahit may kaunting mga bottlenecks, maganda pa rin takbo ng ating negosyo sa prohibited drugs. For the last quarter, kumita pa tayo ng humigit sa 4 million pesos. Boss. Ayos na naman ang takbo ng ating mga pasugalan. Kaso lang, kailangan siguro maghanap pa tayo ng mas maraming pwesto. Sir, andyan na yung contact nyo. Dala mo na ba? Oo. Pulis to! Sir, ito.
Sige, kunin mo muna dito. Congratulations for a job well done. Ang nasa samnyong morpina ay higit sa kalating milyon ng halaga. Malaking bagay ang nagawa niyang ito. Magkikita tayo mamaya. May mahalagang bagay din pag-uusapan. Bakit mo pinabayaang ang dalawang pulis mong makialam? Sorry, Mr. Feliciano. Hindi ko natunugan na tinatrabaho pala yun ng dalawa eh. Bigla na lang inireport sa akin. Wala na ako nagawang paraan eh. Baka mabuko pa ako. Gumawa ka ng paraan para mawala ang dalawang yun. Mabuti na yung nakakasiguro tayo. Baka kung ano pang mahalongkat ang dalawang yun tungkol sa mga negosyo natin. Sige ho. Kami na ang bahala ng mga bata. Doktor, kumusta po ang lagay ni Armando? Aling Flora, yun na lang tayo magagawa namin. Ang putulin ng kanyang paa. Durog ang kanyang buto sa dami ng tama ng bala. Dok, nakikiusap po ako sa inyo. Huwag na po sanang mawala ng paa ang aking anak. Kinalulungkot ko, Aling Flora. Wala na akong iba magagawa pa. Paging Dr. Fernandez, please proceed with information.
Buti natagpuan kita, sir. Kanina pa kita hinahanap. Ano yung dala mo? Telegrama, sir. Baka emergency yan.
bata. Wala na siyang paang. Ay, kawawa ang kapatid mo, anak. Tama na, Inay. Kuya! Kuya! Nang mabalitaan kong dumating ka na, dito agad ako tumuloy. Alam kong dito kita matatagpuan. Usahay, magamahay ako. Nganong nabuhi pa ning kalibutan. Nganong gitiaw-tiawan ang gugma ko kanimo, kanimo daw. Nganong gitiaw-tiawan ang gugma ko kanimo, kanimo daw. Lumalabas sa aming investigasyon na ang pumatay sa iyong ama at ang bumaril sa Kuya Mando mo, tauhan ng isang malaking gang dito sa Cebu na may hawak ng mga illegal na negosyo. Carnapping, kidnapping, at lahat na ng klase. Pero bakit si Itay pat si Kuya Mando? Ano ba atraso nila sa grupong yun? Natsyempohan ng Itay mo habang nilolooban ng gang ang isang bodega sa pier. At sa labanan, ay doon nadali Itay mo. Kasama ko naman ang Kuya Mando mo nung nasabat namin ang shipment nila ng morpina sa bandang Liluan. At natsyempohan nila ang kuya mo bilang ganti. Ilang beses na nga nila akong binanatan. Hindi lang nila ako nasapul. Wala bang magagawa ang otoridad laban sa sindikato yan? Malinis na mabaho ang sindikato. Kaya ng otoridad kung kaya. Pero walang sapat na ebidensya para tamputin namin ang kanilang leader. Si Franco Feliciano, isang dating politiko at kilalang negosyante sa Mandawi. Paano pagiging sundalo mo? Basta iwanan mo na lang ba? Alam mo, sa sitwasyon ng pamilya namin, hindi ko sila maaaring pabayaan. Hindi ba't ambisyon mo talaga maging sundalo mula pa sa pagkabata? Ambisyon nga, pero anong gagawin ko? Pamilya ko na nakataya eh. Natatakot ako, Mario. Kapatid ko madami sa mga kaguluhang nangyayari dito. Sa palagay ko, kaya ayaw mong balik na Mindanao, may binabala ka. Sana po, Ines. Nakabukas na palang labas ng Kuya Mando mo. Ang Kuya Mario mo, dumating na ba? Eh, baka dumaan ho kay Mang Kiko, Inay. At magmamaneho na lang po siya ng jeep.
Nasaan ang grupo ni Nael mo? Bakit wala pa? Palagay ko nasa palengke pa eh. Di bali na. Alam naman nila kung saan tayo pupuntahan eh. Tara. Miss, pabili nga soft drink. Salamat. Pare, mukhang pagkuhan kayatang namamasada rito ah. Ay, bakit naman? Siguro naman nalaman mo sa ibang tsuper na pampasahero na lahat na nagdadaan dito sa Carbon ay nagbibigay sa amin. Eh, bakit? Kaya nga pinaalam na namin sa'yo eh. Na mula ngayon, 2 piso nang ihahatag mo sa amin araw-araw. Maliwanag ba? 2 piso. Ano ba? Tagal? Bibigay din lang naman eh. Tara! Ale, bili na kayo ng ticket oh. Bukas ng bolan to. Bili na po kayo ticket. Oh, konti na lang ito. Bumili na kayo. Mama, ticket kayo. Ale, bumili na kayo oh. Mama, kuha na ho kayo. Kuya, Sinay. Buti dumating ka ng maaga. Mataas ang lang ng kanina eh. Ha? Nay? Layla, may gamot ba tayo dyan para kay Nay? Wala nga, kuya eh. Pagdayan mo si Nay, huwag mo siyang iiwanan. Bibili lang ako ng gamot. Nay, sandali lang po. Ay, sandali lang. Kung saan? Kulang ang panginom namin eh. Baka gusto mong dagdagan. Ayun na naman. Wala akong pera. Sandali lang! Nakakausap ka pa eh. Kunting barya lang. Pambira din kayo. Ang lalaki ng katawan ninyo. Hindi kayo magtrabaho. Inaasa niyo pa sa bulsa ng iba ay pangiinom ninyo. Kaya naman kayo sa patawan niyo.
Inay, bakit ho kayo bumangon? May lagnat pa ho kayo, O inay, ba't bumangon ka? Baka mamaya yan. Ingat ka pa eh. Mabuti na ang pakiramdam ko, ano? Hoy! Teka! Halika! Ikaw ba si Mari Bari 4? Oo. Bakit mo ginulpi yung mga bata ko? Ha? Kumpirahin ko ngayon ang mukha mo. Ayoko nang makikita ang mukha mo rito sa Cebu. Ha? Oo. Pambihira naman kayo. Pinabayaan niyo ako. Ni wala man lang sumuporta sa inyo. Pambira ka naman pala eh. Paano kung may mga kakilos? Eh, nakatuloy ng 45 mo. Tawag na niya. Hoy, talaga naman kayong ganyan. Pero kung ako yun, itataya ko buhay ko sa inyo dahil kaibigan ko kayo. Pero kayo walang kwenta palang kaibigan. Ayoko na sa inyo. Bahala na kayo sa sarili ninyo. Sumama naman yung loob ng matanda. Sa bagay, ganyan lang naman yan eh. Pero makikita nyo, mamaya konti babalik din yan eh. Wala, may edad na kasi. Kahit huwag na siyang bumalik, para ano pa? Napatunayan naman natin na hindi siya karapat-dapat mamuno, di ba? Yabang lang pala yun sa kanya eh. Luwag naman pala. Kung nung una'y nalaman natin, sana iniwasan na natin siya. Mario, sandali lang. Bakit? Pasensya ka na sa nangyari ba yan? Ayaw ka na namin makabangga pa eh. Kaya kung po pwede sana, iimbitahin ka namin mamaya. Oo nga. Pwede ba? Sige na naman oh, pagbigyan mo na kami. Akala namin, si Baldo na pinakamagaling sa kalibre 45. Hindi pala. Napahiya tuloy kami. Wala nang mukhang harap sa amin eh. Kaya yun, hindi na lumilitaw. Kung totoo niyan, hindi naman kami dating nangihingi sa mga jeep driver. At lalong hindi naman kami nangingikil sa mga negosyante rito sa atin. Kanya lang naman kami nagkasama-sama dahil noon nga, pinasok kami ng mga ganggang at pinulo kami rito. Tapos noon, hindi ko malaman kung bakit nauwi sa pangingikil yung mga ginagawa namin eh. Di ba? Nagsimula lang itong gawain namin nang pinasukan kami ni Baldo. Humanga kasi kami sa kanya eh. Sa galit niya sa paghawak sa kalibre 45. Kaya yun, magmula nun, sunod-sunod lang kami sa kanya. Sa lahat ng magustuhan niya. Sumikat ang grupo namin dito sa Cebu dahil tinalo namin ang iba't ibang gang dyan. At nanalo naman kami.
Kaya binansagan kami mga batang Cebu, 45. Tiga saan ba si Baldo? Bayaw lang siya ng isang taga rito sa atin. Kalalabas lang niya sa bilanggo nang dumating siya dito. Nag-arerya na. May hingin sana kaming pabor sa'yo, Mario, kung pwede. Kasi gusto kang maging isa sa grupo namin. Tsaka lahat naman kami gusto kang makasama eh. Kung pwede sa'yo. Ikinalulungkot ko. Hindi ako mahilig sa paggrupo-grupo eh. Wala rin akong panahon mag-standby. Alam niyo kasi, araw-araw, maghapon ako nagmamaneho ng jeepney. Eh kung kaya nga lang ng katawan ko eh, hanggang hating gabi magmamaneho pa. They changed me to a driver. Yung mag-isang mayabang na dati raw sundalo. At nagpasikat pa sa akin sa 45. Hindi naman may puto. Bullshit siya sa akin. Eh, sino naman ngayon ang namumuno sa grupo mo? Well, probably the driver. Yung mayabang na yun, at hindi ka raw uubra sa kanya mas kaya mangyari. Kaya ka raw niya. Ano? Sinabi niya yun? Oo! At ang sabi pa sa akin, maski anong oras daw pwede kayong magharap para makilala na ng mga kasama mo kung sino talaga ang sikat, kung sino mamumuno. Napakayabang pala ng taong yan. Kung ganon, Gusto ko siyang makaharap. Pipilipitin ko ang 45 niya. O gusto mo, bitahan natin para makita natin kung gano'ng kayabang yan. All the time. Much better.
Wala akong kanervos-nervos sa'yo! Pwede kitang gulperas ka ng oras, lumabang ka lang! Ano? Maswerte ka. Mas malaki ang atraso mo kay Parin Jackson. Parin Jackson, nilait ka na nito para sabihin sa'yo. Binastos ka pa nito para sabihin sa'yo. Hindi ka raw uubra dito sa taong to! Ngayon, pwede mo nang bugbugin! Bakit mo pinamamalita na hindi ako uubra sa'yo? Bakit? Hindi ka ba tinatablan ng balak? Bulletproof ka ba? Ha? Tingnan ko kayo ng tigas mo! Tingnan mo! Yaman! Ano? Ano? Tataw! Ang pinari ng buhay mo. Umiyak ka na. Magpakaawa ka. Pero hindi namin tatanggapin yan. May kalugar pa ito ah. Mali ang site. Huli na ito. Kaya, puro ka porma eh. Nag-aaksaya ka lang ng bala eh. Manood ka! May putukan! Dito muna ako!
Sige, Teniente. Mario, iniimbita ka namin sa headquarters. Sumama ka. Bakit ako? Ano ba ang problema? Tungkol sa nangyaring bari lang kanina. May testigo kami. Nakasangkot ka. Nasaan ang warrant of arrest niya? Hindi ka naman namin inaaresto eh. Iniimbita ka lang. Eh, kung di ako magpaimbita. Huwag ka sumama, Mario. Mario, pareho tayong alagad ng batas. Hanggat maaari, ayoko magkaroon ng problema sa'yo. Kaya mabuti pa, sumama ka na sa amin na maayos. Hindi siya sasama, Teniente. Kumuha muna kayo ng warrant of arrest. Kung gusto nyo. Huwag mo kayong mag-alala, Inay. Sasama ako sa kanila. Pero babalik ako agad. Ate, masama ang tao si Kuya. Hindi. Di ba mabait siya? Ba't siya hinuli ng mga polis? Nasa presinto siya, nakakulong. Pinagbibintangan siyang kasama ng mga batang Cebu 45 gang. At kasangkot sa mga nangyaring patayan. Hindi ako naniniwala sa binibintang nila. Hindi magagawa ni Mario yun. At paano siya magiging miyembro ng Batang Cebu? Mag-iisang buwan pa lang siya dito ah. Hindi lang ho yan. Lahat ng kasong panguhod dapat pagnanakaw. Eh binibintang rin sa kanya. Bakit ganyan? Ramon, tulungan mo naman ang Kuya Mario. Hindi ko naman pababayaan ang kapatid mo eh. Mon, subaybayan mo mabuti si Teniente Bis. Malaking galit sa akin. At sa itay. Nagdududa nga ako. Ang pagdawit nila kay Mario sa mga kaso niya ay gagagawa nila. Mario, ito si Mr. Stewart, ang sinasabi kong sumunod ng piyansa mo. Maraming salamat to, Mr. Stewart. Huwag mong intindihin yun. Kasi sabagay lang yun. Ano po ulit? Ano naman mo kapalit, Mr. Stewart? Humingi ang tulong ang mga batang Cebu 45 sa akin. Malaki ang utang kong naloob sa kanila. Alam mo, Mario, dating ginugulo ang mga negosyo ni Mr. Stewart sa mga iba-ibang gang dito sa Cebu. Tinulungan ng mga batang Cebu na yun. Ngayon, wala nang gulo. Okay. Ano naman ang gusto niyo gawin ko, Mr. Stewart? Disiplinahin mo ang batang Cebu 45. Kapag nagawa mo yan, tutulungan ko sila. Paano yan, sir? Nakalabas na naman pala si Mari 4. Be, baka mamaya kung ano naman kalkalingan. Nakabuti nga. Kung nasa labas siya, simple tayong gumawa. Kung ano man ang dapat gawin sa kanya. Talagang kontrabida sa buhay natin si Mr. Stewart, sir. Isipin mo, siya pa nagpiyansa kay Bari 4. Eh, wala naman siya kinalaman dun, ah. Anong malay mo? Kung may ibang plano si Stewart. Sir, hindi ba yung Mr. Stewart na nakalaban ni Mr. Marquez sa negosyo? Oo, bakit? Ano kaya kung papatay natin si Mr. Marquez at ibintang natin kay Mari 4? Magandang plano yan. Total,
nasa record na nagpiyasa kay Mario ay si Mr. Stewart. Galing mo talaga, Udas. Ano? Nasaga pong impormasyon. May gustong pumatay sa negosyante si Mr. Marquez. At ang pagbibintangan ay ang kapatid ng si Mario. Ganun ba? Salamat, Dodong, ah. Sige. Mando, bakit? Dahil panibulilyaso ang lakad ninyo. Malaking lugi ng negosyo. Dahil kina Baricuatro at Sargento Rillo. Sabihin mo kay Mr. Feliciano, pasensya na. Nagkataon lang nagkamali ang mga plano. Hanggat nariyan ka naman nila hindi tayo mga tiris na naman. Kaya nagbibigay si Boss ng 2 linggo para pibugin si Baricuatro at Rillo.
nang bahala rito. Mga kaibigan, nandito kami ngayon sa Hudson Beach Resort upang alamin ang naganap na patayan. Stand by for more report. Parts, may problema ako eh. Napagkaisahan ako ng grupo ko eh. May mong pinalitan ako doon kay Mario Pai 4 yun. Sa kuhugin. Sa driver. Magaling daw sa 45. Kilala mo naman ako. Ako ang pinakamahusay sa 45 dito sa Cebu. Alam mo ba, minsan? Sinubukan ko sakparin ang mukha eh. Walang nagawa. Nakatingin na sa akin. Ibig ko nga sanang barilin. Bisit ako sa anak na yun eh. But, will you please help me to erase that guy? Alam mo ba pare, na yan din ang problema namin. Yung Mari Barikwato niyan, at yung ba magiging bayaw niya, si Sargento Rillo. Really? Alam mo ba pare Bardo, ilang beses na namin sinubukang itumbayan. Nakatayo pa rin. Parts, bakit yung nakatayo pinipilit yung itumba? Eh, samantalang may kapatid na nakaluhod dyan. Nagkakarito, nagtitinda ng sweet stick. Bubuhatin mo na lamang. Susunod sa inyo si Bali 4 at doon mo na itumba. Alam mo ba pare, sa sinabi mo niyan, magugustuhan ka ng grupo. Okay! Sarge, gusto ko po sana kayong makausap. Kumain ka muna. Sige po, tapos na. Ano ba sadya natin? Kasi po, napagkaisa ng grupo na tumulong sa inyo. Inaamin naman po namin na kaya kami naging masama dito dahil sa pangingikil namin sa mga jeepney drivers. Pero Sarge, handa naman po kaming magbago eh. Mahuli lang yung masasamang elemento dito sa Cebu. Buti naman at nakapag-isip-isip na kayo. Siya nga ho pala. Baka ho pwedeng kausapin yung si Maribare 4 na makiisa sa amin. Siya mamuno. Total po, pinangangako naman namin na magbabago kami. Siya lang ang mamumuno sa amin. Jabar, Ano yung kuya? liga. Bili mo nga ako ng panregalo sa birthday ng nanay, ah. Yung rosaryong akala mo may ilaw. Anong gusto rin umiilaw? Yung luminous. Maliwanag sa gabi yun. Sige na. Oh, nakahanda na. Kumain na tayo. Oh, itong mga batang ito. Handa pa kasi. Ang tanda-tanda ko na nga eh. Hindi na nga dapat ako nagdaraos ng kaarawan eh. Naku, ang inay naman, oh. Pwede ba naman yun? Ngayon pa lang tayo magsasalo-salo. Teka, si Kuya, oh. Bakit wala pa? Darating yun. Siguro natagalan lang paghanap ng sasakyan. Hindi pa nga, kumain na tayo. Sige. Magandang gabi, Alusura. Oh, gandang gabi naman. Hindi ko makita si Kuya Manto, eh. Teka, hindi ba kayo magkakasama? Oo nga ho, iniwan ko sa kanto, may pinagbili na sa akin, eh. Pagbalik ko, wala na siya. Hinahanap ko ho, hindi ko na makita, eh.
Eh, di mabuti pa, kumain na muna tayo, Nay. Oh, yeah. Sige, sumabay ka na. Tao po! Magandang gabi po! Tao po! Pare, para kanina yan. Para daw ho sa my birthday. Eh, kanino galing? Nay, siguro galing to kay Mr. Stewart. Ganda ko, no? Gusto ko na? Dito. Dr. Reda, kamusta na ang lagi ng nanay ko? Sa ngayon hindi pa natin makikita magiging resulta niya. She's still in the state of shock. May pag-asa pa ako kaya kumalay ang nanay ko. Maaaring meron. Kaya alam mo, i-check na matatagalan. Pero, huwag kayong mawala ng pag-asa. Paging Dr. Soriano, please proceed to your office. Kinakailangan mangyari sa atin to. Alam kong gagawin mo, Mario. Maghihiganti ka. Sa gagawin mong yan, sisirain mo lang ang buhay mo. Paano ko? Paano balak natin magpakasal at mamuhay ng tahimik? Sobra ng ginawa nila sa aking pamilya. Hindi ko na kaya. Huwag mong sabihin hindi ako kikilos. Mangyari na ang dapat mangyari. Sir, pagkatapos nito, saan tuloy natin? Sa dati, Yung sa club, turutan natin. Tayo magaganda niya. Barata. Talaga? Yun. Pero bago tayo, share muna. Di ba? good afternoon, everybody. Pare. Pare. Kamusta? Eto, buti. Pasyal ka. O, tinatanong kita eh. Bakit ba?
Pwede, pare. Bakit hindi? Tsaka pakikilala ka. Kanino? Sir, siya nga pala yung sinasabi ko sa inyo, kumpare ko, si Baldo. Sino, sir? Eli, open mo. Baldo na. Wag po ka lang sabi niya sa'yo. Oo. Check mo ng bango, pare. Pare, ano ba? Ayoko minum. Sige na, pare. Ayoko. Bata, uminom ka. Yes, sir. Sir, maniwala ka sa akin, sir. Alam ko ang lahat na nangyayari dito sa Cebu. Walang naililihim sa akin dito, sir. Genius ako, sir. Sir, pwede ba ako mag-suggestion sa inyo? Bakit di niyo kunin yung kapatid na babae ni Bali 4? Siguradong lilitaw yun. Pati na yung magiging bayaw niya, yung sarhento. Di ba, pare? Ano sa palagay mo, sir? Ano ho yun? Kayo si Aling Naida? Oo, bakit ho? Si Ramon Rillo ho? Si Sargento? Laban kanina? Ano? Inasan siya ngayon? Nasa panarareo ang kanyang bangkay? Bitiwan niyo ako! Saan niyo ako dadalhin? Anong gagawin niyo sa akin? Saan niyo ako dadalhin? Magandang gabi ho, sir. Sir, ito nga pala ho yung babaeng sinasabi ng kumparing Balbo ko. Sir! Yung bang kapatid ni Maribel 4? Sir, baka pwedeng ibalato mo na sa akin to. Eh, tipong-tipo ko itong babaeng to eh. Ano naman? Demonyo ka talaga, Teleo. Sinusumpong ka na ng pagkamanyak mo. Sir naman oh. Bahala ka. Thank you, sir, ha? Sige! Huwag ka nang pumalag, ha? Baka basagin ko yung mukha mo! Yan! Tara! Laser na mainom. Sir? Sir? Doon kayo sa kabila. Kabata! Check upin niyo kung ano yun. Tignan mo kung ano yun. Yes, sir! Sorry, ko, sir!
Nagkauna ka na ng isang putok. Ah, ganun, ha? Hindi na kita tinutahanan nun! Pero ngayon, tumba ka na! Ano mo? Koto! Todas ka na sana. Pero hindi ako naniniwala mas magaling ka sa akin sa 45. May wala na si Teniente Bistro. Ang mga kasama niya. Siguradong pilay na si Franco Feliciano. Dali na natin mapapasok at mabubuo ng grupo. Wala yun. Kaya pala hindi mapigil ang illegal na negosyo nila. Mga kasamahan kong pulis ang kasabwat. Sa buong bansa ay marami pang katulad si Teniente Bistro. Gumagamit ng kanilang mga katungkulan para sa sariling kapakanan. Nangyayari lamang yan dahil pabayaan mamamayan. Kung si Franco Feliciano nga, ang godfather ng malaking sindikato dito, may kailangan na siyang targetin. Para naman hindi na siya makapaminsala pa sa maraming tao, di ba? Dapat naman kumilos tayo eh. Total, alam naman natin lahat ng sikreto nila eh. Pag-aralan muna natin mabuti para nakakasiguro tayo. Kamali ako ng pagbuwak sa inyo. Wala kayong nagawang hindi palpak. Kahit minsan, ay hindi na kayo nakatulog sa ating pangkat. Nagkalugi-lugi ang ating negosyo. Dahil sa mga barang sipon na yan, ni minsan ay hindi na kayo nakatulong.
Sino pa rin 4? Nilusob tayo. Oh, shit. Atin. Sige, bumalik sa pwesto mo. Yes, boss. Sampung beses mong kitang patayin ay hindi pa rin sapat na kabayaran sa mga kahayupang ginawa mo sa pamilya ko. Hayop ka talaga. Sige, Bayaw. Ikaw nang bahala dyan. Sandali. Dito na lang tayo magpagawa ng wedding gown, no? Kasing ganda nito. Oo nga, no? Kilala ko ang may-ari nito. Sigurado bibigyan tayo ng malaking diskwento. Siya nga pala. Sa isang linggo, magpapabinyag ng anak yung pinsan ko si Rodolfo. Kinukuha kanyang ninang. At ako naman, ninong. Bakit naman tayong dalawa pa? Ewan ko.